adlaw mga dear friends. Kini na usab si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ang mga istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Ug kun kamo dili pa subscribers to ang channel, ayo kalimot pag-like, share, and subscribe. Daghan kayong salamat. Mayong adlaw kanyang tanan. Lain na sa nga istorya ang atong hatagan o pagtagad karong adlaw. Ug daghang salamat by the way sa itong mga bagong mga subscribers. Ug sa wala pa nakasubscribe ug nibisita lang niining ato ang YouTube channel, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa itong mga bagong istorya. Labi na sa itong mga bisdak speaking people all around the world. Daghang salamat sa pagpadayon ninyong suporta ug pinaagi sa inyong mga suporta. Ganado kita nga mobasa og mga istorya nga kapunitan ta og pagtulunan kadasig dili lang sa Dear Papa Joe. Ang ato ang istorya karong adlaw pagauluhan nga ang importante ni ako, ang istorya ni Mona. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo sa tanan mo mga followers sa imong YouTube channel. Tawagan lang ko sa pangan nga Mona. Mona'y alias nako. Tubong isla sa Camotes. Sa unang panahon, way back the late 90s, kung diin wala pa'y uso ang internet o social media, kami mga taga-Camotes inikarin na mong syudad, mabansagan mi og taga-isla. Ang uban, masakitan. Pero ako, dili. Tungod kay proud ko sa among isla. Sa mga tao nga wa kaadto sa mong lugar ug wa pa kakita unsa kanindot didto, maignorante ug mudayog ingon nga taga-Islami. Okay ra masab ko. At least guwapa ko. Yes, Papa Joe. Guwapa kuno ko. Pution og inosente pa kaayo diyang nakalugsog og syudad sa Sugbo. Inosente as in close na gyud siya sa pagka-ignorante. Kayon saon man, pobre man gud mi. Wa ka na mi TV sa amo Wa gyud ko'y idea anang mga salida bisan pa sa mga local channel lang diri nato. Like ng mga Tagalog movies and shows. Pero usahay makakita kong TV sa mong silingan. Katong TV nga black and white pa. Mao nga doon na sa ko'y nailahan ng mga artista pero puros mga local lang, mga Filipino. Wa ko'y nailahan ng mga artista ng mga foreigner. Samot nga wa ko'y naibawan sa salida nga English. Ignorante jud ko, Papa Joe, to the point nga wa pa ko kakaon og spaghetti in my whole life. Unsaon nga pobre biya kayo mi. Mananagat lang ang pangita sa akong papa unya napu mi ka mga igsuon. Ang akong inahan, pansit ra gyud. Though kaila kog spaghetti kay nakakita ko ana sa maghikay nga sa mga dato na mga silingan. Ginahanot ako nga mutilaw, pero kining pobre ta, dili man tayo bitaron. Kay katuramang gyud ang mga dato mao imbitaron. I can still remember sa first time na kong kaon og spaghetti. I know nga spaghetti to kay syempre pansit nga orange ang kolor. O kay bawa mo, asa ko first nakakaon? Dito, sa balay sa akong uyab. Yes, nakauyab ko pag-arin akong Cebu. Kay diri naman ko nag-eskwela o college. Working student day ko, Papa Joe, so sa ka-university, dinhi mao nga nag-eskwela in taong ko kolehiyo, Papa Joe. Balik sa spaghetti. Yes, gi-invite ko sa kong uyab kay birthday sa iyahang cousin. Mahinumdum pa ko nga kabado kay ko sa tanan nga matubang sa iyang pamilya. Daghang kong mga what if. Am I good enough for them para mauyunan nila? Am I presentable enough? Dihang nag-abot mi sa kong uyab para dadon ako niya sa ilaha. Di ko kalimot sa iyang angtang nga nikunot pagkakita sa akong outfit. Nganong nag-stocking man ka, uy, hubual na kilaing kaayo. Muram kag tindira, ana. Matot pa niya. Well, nganong nag-stocking man sab ko? Kita ra magug ko sa akong cousin nga sales lady sa ka-department store nga mag-stocking yun siya pirmi. Nya ganahan kay ko sa iyang panit kay hamis kaayo. Abisan nako og nindutan ahon. Okay naman imong sinina nga blouse and skirt. Ang ayan magkakayhamis mong kagpanit.
Unya kadilaon kag matiis. Ayaw lang pag-stocking, uy. Matod pa sa uyab nga si Maynard. Nagpadapli min duha sa daan o ginahinay na kuga lukot ang stockings paingon sa ubos para mahubo. Human niya to iya pang giayo nga akong buhok. Mas bagay daw nako nga naka-ponytail. Kay heart shape ang akong face, mao nga gipalitan ko niya og pugong sa may sidewalk para ipa-ponytail niya ang akong buhok. Okay naman ako akong face kay namulbos man jud ko og nag-lip gloss sa. Si Papa Joe, ignorante pa yung kay ko. Unsaon, sa mua sa kamutis wa may TV, wa may radyo. Di ko kamao nga mangarti sa una. Ang uyapan nako nga si Maynard, mao pay ni arti nako para siguro nga presentable ko at ubagan sa iya mga ginikanan. Kasi makarelate nako kana ganing first time nimo nga ipalaila sa pamilya. Grabing kakulba sa. Mahadlo ka dayon, mag-ihap ka sa imong mga lihok. Diri na nahitabo ang experience nako sa spaghetti. Lami gid kayo siya tan-awon. I mean ang spaghetti. Sus ganahan na gyud kayo ko nga mukaon. At last, makatilaw na gyud ko. Okay naman gyud ang pamilya ni Maynard. Maayo man kay sila nako. Og si Betsy nga nag-birthday sad. Nga kasi niya, mao pay naghatag na kog plato og tinidor para patilawan daw niya ang spaghetti nga siya mismo ang naghimo. Diyan ako'y sinukan nga spaghetti sa kong plato, Papa Joe. Ang problema kay sige kong kando sa tinidor. Di man kayo madala, uy. Lainan man pug ko nga kaunon na ako nga pina-Japanese ba, kanang taas kayo ang kutay-kutay sa noodles gikan sa baba paingon sa plato. Super conscious kay ko ato niya to, Papa Joe. Maawaw ko nga maingnan nga ignorante. Gutom na baya kayo o lami na kayo ihab-hab sa spaghetti pero di ko kadala. In short, di ko kamao unsaon pagkaon. So, ang akong gibuhat, ditanaw ko kang Betsy. Ay, anar di ay, ituyok ra di ay ang tinidor. Sus, gisundog sab nako. Ug mao to, nakakaon ko. Pero, di gihapon daghan, kay maawaw man ko. Nakabantay si Maynard nini og nihungong siya nako nga, mangaon lang yata sa Jollibee. Doon na may spaghetti dito, order lang ta. Nawaw kay ko pero kay man si Maynard kung unsa ko sa mua sa Camotes Island. Pero di po siya gusto nga mawawan ko at ubangan sa iyaha, tita o iyaha mga igagaw nga mga sosyal kayo. Ingon anak ko ka-love ni Maynard, buutan kay siya nako. Di siloso, di mangaway, grabe ka understanding. Plano niya nga inig makagraduate na mi, magpakasal daw mi. Mao nga iya kong gipalaila siyang family. O gusto po niya nga mauyunan ko sa iyahang pamilya, Papa Joe. Pilar may istorya, nakagraduate mi og college unya nakasuda yun mig trabaho sa kumpanya sa kaila siyang tita. Kami yung duha ang nakatrabaho kay lagi ang uyab sa tita ni Maynard paryente sa tag-iya. Okay kayo mi, kay same og company nga gitrabahuan. Medyo naka-adjust sa pugko sa city life. Di na kay ko tantong ignorante, pero ignorante lang yapon. Kay kung mananaw gani mi og salida nga Hollywood movies unya kauban namo ang mga cousins ni Maynard, di gyud ko makaila sa mga artista. Sila iyahay lagbidahay sa mga pangan, sa mga foreign actors, pero no comment gyud ko. Kay wa ko makaila o wa ko know-how kinsa sila. Beside wa po kay ko nakasabot kay slang kayo og English. Tando-tando lang ko, sabay-sabay lang ko para ingno nakasabay ko. Pero sa tinud lang, wa gyud kay mas ganahan kog Tagalog movies, kay mas ma-feel na ko ug makasabot ko. Nindot ang dagan sa mong relasyon ni Maynard. Nagplano na gani mi nga mamay siya sa mua sa Camotes sa akong mga ginikanan. Pero paabuton lang daw niya nga mudako-dako pa ang iyang tinigom. Ang wa niya damha nga sa tungod sa iyang pagsigig tigom-tigom na delay ang among pagpakasal ug nailog pa ko sa lain. Niabot magod ang anak sa owner sa mong kumpanya ug first pa lang naong kita niya, nahug na dayon ang akong panty sa kagwapo. As in, murag foreigner ang anak ni Mr. Pancho. Nga itago lang nato sa pangan nga Ruro. Kay kamayong yun siya sa artista karon nga si Ruro Madrid. Bisag doon na ako'y uyab nitong higayuna pero gikilig hapon ko kang Ruro. Nisamot ang akong gibating excitement diyang gi-announce nga si Ruro na ang nahimong operation manager namo ug ako ang iyang mahimong executive assistant. Grabe, ang kulba nako niyan to. Sagol excitement. Di ko makatuo nga usaramig opisina ni si Ruro.
Ganyan itong higayuna ni Saka nagtaman ang level sa akong ka-crush niya. Magsilos na good si Maynard nako kay wala ko na ko'y time niya. Sige naman mo kuyog-kuyog na ni si Roro oy. Unsa man ang inyong lakaw, opisyal na o pang-personal na? Matod pa ni Maynard nako nga lantaran na gyud ang pagsilos niya. Siyempre opisyal uy, ang naman di ko mukuyog niya nga pakuyugon mo ko niya sa mga meetings niya. Ako gyud ang iyang assistant. Sa may gusto nimo mataktak ko sa trabaho. Tupag ko pa. Mas may pa. Bali na lang uling kumpanya oy. Para makalikay ka ng sir. Kay feeling na ako naibog na siya nimo. Kay mailabi siyang tinanawan nimo nga kuwang na lang hubuan ka. Uy, Ginoo in town Maynard uy. Ako na lang gyud punito na ng sir nga kagwapo ana. Ako nga taga Bukid kay Naong. O taga Isla di ay yung maoray ang pansinon. Tubag ko pa. Kay magpa-pansin sa day ka. Kabantay biya ko nga sige nakapasexy. Wa na kay suot-suot og uniform kay magpa-cleavage na gyud ka. So man, nagpaibog kang sir no. Sultihan di ka muna. Ang lalaki ra ba basta mandar ng rabis ana. Wala ba na pili. Hasmag ra ba na labi nagmakita sila og sayon ra kayo sab. Kanang gapakita sa kag motibo ba? Mao sa nay gusto nila. Nisinta nako sa kasuko sa kung nadungog kang Maynard. Noon sa namin noon nga nikalit naman siya og kasiloso. Nga sa una di man gyud ni siya siloso nako. Nanam ko ko'y nakita nga dapat silosan mo na. Maong nagselos ko nimo. Lahi na gyud akong paminaw anang seruro. Matod pa ni Maynard nako. Na siya ko diyang doon na siya gisulti nga wa gyud ko makauyon Papa Joe. Morisayin tanduha muna dinhi. Mangita taglayng work. Dili man ta maglisod og papangitag trabaho ba kay pareho man tang graduate og college. Matod pa niya. Sorry Maynard ha, pero kung ganahan ka mo resign, ikaw lang. Magpabilin ko din eh. Okay kayo ko sweldo diri. O naanad na ko sa nature diri sa kong work. Ganahan kay ko sa kong mga office mates, kay mga friendly kayo. Tupag pa na ako niya. Abi na ko nag-bluff lang si Maynard nga mo resign siya, pero gitinuod yun niya. Pagkaugma, wa na siya mutunga sa trabaho. Niya itong higayon na wapay uso ang social media. Ultimo cellphone, lisod paliton kay mahal kaayo. Wapay mga China nga mga phone. Kami si Maynard pareho mi nga way mga cellphone kay lagi. Giuna niya ang pagtigom para unta sa among kasal. Ug ako sab, mas priority na ako ang magpadala o kwarta dito sa muwa sa Kamotes. Kaya doon na po ko'y dagang mga igsuon nga tabangunon pa kaayo. Sukan sa pag-resign ni Maynard, wala ko'y contact niya. Wala ko masayo kung sila nahitabo niya. Okay naman po din noon kay free na ko. Wa may proper nga closure sa panagbuwang pero tungod kay wa na may communication, wa na siya magpakita nako, understood na nga buwag na mi. Free na ko, musulod og laing relationship. Gaway lain kung sudlan gawa sa kinabuhi ni si Roro. Yes, doon na may mutual feelings niya to Papa Joe. Nag-start na siya og hatag na kong mga regalo. Unang ihatag ni Sir nako, mao ang brand new na cellphone. Salamat sir ha. Sa company issue nga cellphone, matod ko pa niya. Nope. Dili na company issue. Gikan na sa kong bulsa. Para imo yun na. Para doon na kay cellphone. O sa'yo na lang di ka kontakon. Tubag pa ni sir. Ha? Pero sir, di siguro nyo na ako madawat. Uy, anong tagaan mo ko ni mong cellphone? Pangutana pa na ko niya. Pero ang tubag ni Sir Roro, dili pa ba halata mo na nga nakagusto ko nimo? Nalipay gani ko nga nagbuwag na mo ni Maynard. Kay makahigayon ako nimo. Nag-blush ko niya to Papa Joe. Porting puwaha sa kong face kay laliman ka. Ang sir nimo nga gwapo. Maunay nang uyab diyan nimo. Ayun na sigig sir na ko ha. Basta kita lang duha. Huwag ka nang wata sa sud sa opisina. Roro lang, okay? Pero sir, di ba lain nga amo tika o niya ako imong sekretary niya doon na tayo relasyon? Nag-alangan pa ko og tubag niya. So may nakalain anak nga ulitaw man ko o wa ko'y uyab o niya batanon sab ko. Di ko matawag og DOM or dirty old man. Tubag pa ni Sir Roro. Sakto siya. Way dautan sa mong relasyon kay wa mi natumban or napasakitan nga tao. Si Maynard lang pero siya naman ang unang ni-give up. Wa gini niya gi-fight ang iyang love din nako. So okay ra nga wa siya. Wa ra ko. Makonsent siya. Usa lang ang gihangyo ni Roro nako nga itago lang namo among relasyon
Kay lisod na kuno og makahibaw ang ilang mga trabahante o masuyaan ko. Okay naman pud nako ang sekreto ng mong relasyon ni Sir Ruro. Pero Ruro lang ako tawag niya kung kabilang duha. Butan kay siya nako, gentleman og thoughtful ug bisag unsa lay ihatag niya nako nga mga mahalon nga mga regalo. Usa ka adlaw niya na gidala ko niya sa usa ka private room nga kami ra duha. Wa na ko kabaliba diyang gihubo niya nga akong sapot dayon gipahigda sa kama. Nakuyawan kayo ko pero bahala na. Ready na akong ihatag niya ang akong pagkababae. Nasyak si Ruro pagkahuman niya lapa diri kanako. Abi ba na akong nakuha na ka ni Maynard? Wa ko ma-expect nga virgin pa ka. Matod pa niya nako. Nismile ang gihapon ko og nihilom Papa Joe. Katong kami pa si Maynard, grabe ang iyang pagrespeto nako. Siya gyud ang di gusto nga buhaton namo ang buhat sa minyo. Kay gusto ko na siya nga limpyo ko nga dadon sa altar sa kaminyoon. Ug labaw sa tanan, mahadlok siya makabuntis. Wa pa daw siya enough money nga ikatukod og pamilya. So kanaybawan ni Ruro nga siya pagyud ang nakauna nako mas nisamot ang iyang ipakitang love diri nako. Kada adlaw mangaon mi sa mga mahalon nga restaurant. Gipatilaw ko niya sa mga food nga lamian kaayo o mga putahe nga wa pa na ako matilawi sa tibuok na akong kinabuhi. Dili lang kay spaghetti lang nga favorite kaayo nako, labaw pa sa spaghetti kana mga high-end gyud nga mga restaurant o pamalitan sa kunya og mga sinina nga mga mahalon para mobagay sa akong outfit ang mahalon nga lugar nga among adtuan. Kasagaran mag-check-in mi sa mga mahalon og sikat kayo nga hotel. Og dito na lang pud mi mangaon hangtod nga nadugay na anad nako unsaon magpagpakasosyal Papa Joe. Di nako ignorante. Kailan ako sa mga mahalong mga dish sa mga fine dining restaurants. Kay bawo na pud ko unsaon pagkaon ini. Sa sige na magtan-aw og mga sini nga puros English movies na kailan na pud ko og mga Hollywood actors. Kailan ako sa mga foreign singers og artist. In short, di nako inosente o ignorante nga way know-how sa kalibutan. Napurman akong tao, Papa Joe. Nakaton ako manamit nga kanang dili baduy. Kamaon ako og mga proper etiquette, labi na kung naa ako sa mga sosyal nga mga lugar o kining tanan, utang nako kang Ruro. Nga akong hinigugma. Pero, sa tago lang. Unsaon nga nilanat na lang og tulo ka tuig ang mong relasyon pero wag yapon ko niya ipalailas ka tilingban. Labi na sa iyang pamilya. In short, kami rang duha ang nasayon nga uyab mi. At first, okay ra nako. Kontento ra ko kay gipakita man sa niya nga love ko niya. Mao ra gyud na importante nako Papa Joe. Pero wa madugay dihay laing nila lang ang eksena sa among peaceful nga relasyon ni Ruro. Siya, si Cindy, ang anak daw sa kumpare ni Mr. Pancho nga amahan ni Ruro. Mona, pag-book raw niya room sa hotel under the name sa ni Cindy. Sugo pa ni Ruro nako. Usa ka adlaw diyang nami sa office. Casual ang kaayo ang among nilihukan para di mi mailhan nga doon na may relasyon. Pero si Sir Ruro og dunay plano nga mulapa sa karnero, iya dayon ilock ang door sa among opisina. Unya pagmo ng suga. Dito na may tabo ang akong bugno sa leon og karnero. Halos tanang lugar siguro sud sa among opisina naka-make love na mi. Tanang suok, lakip na ang ibabaw sa among mga lamesa. Daghan kayo mig mga daghan ko nga ma-remember sud sa among office. Kay pirming dunay may tabo nga milagro dito dapita. Human sa nila paay sa leon og karnero na nawag dayon ko sa hotel kundiin doon na may corporate account. Dito, akong gibook ang name sa ka Cindy. Muna na lang og uli kay sundon pa na ako sa airport si Cindy. Matod pa ni Ruro. Abi na ko kuyog tanduha nga musundo niya sa airport. Pangutan ako pa niya. Kamo may naanda na mo nga kung doon na may sundoon nga VIP kami ginduhan ni Sir Ruro. Pero nabaguan ko kay gusto niya nga siya lang. Niyuli ko sayo sa balay pero imbis nga makapahuay ko, wa ko may mutang. Murag lahi ang akong instinct sa pag-abot ni Cindy sa Cebu. Base sa akong research, guwapa daw kuno kayo ni siya. Model kuno sa Manila.
Unya dato pagyud kayo. Kay syempre, anak og negosyante. Nabaguan ko kang Roro. Nga wa malagay na kauna-una og text nako. Normally, sige gyud siya og text nako. Kung ikaw na ba ko, manawag pod before matug para mag-good night nako. Pero niya itong higayuna, alas 12 na lang sa itong gabi, wag yung ko'y nadawat nga bisag text, gikan kang Roro. Nagrigor na yun ang akong utok o gikulbaan kayo ko. Naagi ko'y feelings nga nag-uban silang duha si Cindy. Wako'y taong tug niya ng gabi una. Mao pagkaugma ni sayo kong adto sa hotel. Ako ang tigbuk og nakailan na gani ko. Og nakailan na sad nako ang mga staff sa maong mga hotel. Nidiretso ko sa room number ni Cindy. Dayon na nuktok. Na-shock ko Papa Joe kay ni Abli sa pultahan. Sa kwarto. Mao si Roro. Nga na-shock pod pagkakita nako. Unya, nidiyong ang mga mata nga murag na suko. Nagunsa magadini muna. Pangutana pa niya nako. Kay niabot man sa iyang likod ang babay og wa ko masayop. Siya, mao si Cindy. Unsa na Ro? Pangutana pa ni Cindy. Kuha nang akong sekretary doon na siguro tuyo. Naado siya papirmahan na nimo. Tubag pa ni Ruro nga murag nagbunga-bunga pa. Amaw ba? Sige pasunda diri sa kwarto. Matod pa ni Cindy nga ni smile pud nako. Ma'am Cindy, doon na lang ko'y papirmahan ni mga documents sa company nga napamatud nga na-stay ka ani nga room. Company policy magud basta kami ang mo shoulder sa accommodation sa mga VIP. Tubag ko pa. Okay. Dali, sud. Harin ako permahan sa sud. Pasensya na ka sa room ha, gubot yun kayo. Tubag pa ni Cindy. Pagsud na ako sa room, gipatuyok na ako kung mga mata sa palibot. Nagkatag tinuod, ngamargyagi ang bagyo. Labi na ang katri. Naka-short pants at t-shirt lang si Roro. Meaning, dili siya natug. Silang duha ni Cindy. And who knows, nagunsa sila. Nga purte mangyong gubuta. Ang sinina, nagkatag. Unya, kay lagi ko sa karsonis ni Roro nga gipatong sa sopa. Lahi na kayong gibati niya to. Wa na ko kakonsentrate o kuwang na lang nga makulaps ko sa grabing selos. Pero di ko pwede magpasabot kay basin makabantay si Cindy. Humanog pirma ni Cindy, nagdali ko gawa sa kwarto o nangitag toilet. May na lang kay di ako'y nakitaan sa kong duol o dito ko. Disud o nang-lock dayon ko o dihilak o taman Papa Joe. Dito na akong ipagawas ang tanang kasakit nga ako ang gibati nga kabuthunon na kaayo at ubangan nila ni Cindy o Ruro. Pila ka minutos po ko nga naghilak dito pagkahuman na mahit ko sa kong mga luha o niatubang sa samin. Actually, kung itsura lang ang masihan, di rami lagyo ni Cindy. Ang nakalahi lang kay taas kayo siya. Halos pareho sa nag-height ni Ruro nga mga 5'8". Sexy lang kayo siya, kay taas siya og torso. Hamis kay panit, kanang klase sa kahamis nga inborn yun, ug way mga peklat. Bisan pa, ug wa ko kahikap siyang kamot. Kahibaw ko, nga lumoy kaayo, dili pareho sa kuang nga gahion. Nawa tinuod ang akong mga kubal sa kamot kay 3 years na pug ko nga wa nagtrabaho og bugat. Pero di ikalimod nga nagdako ko sa kinabuhing pobre. Mailhan gyud ang mga lama. How I wish dato na lang pudunta ko para dili mauwaw si Ruro nako nga ipalaila ko sa mga ginikanan. Kung dato pa lang siguro ko, di siya mauwaw nga mapasigarbo nako sa katilingban. Kung dato pa lang ko, bagay unta mi. Dili unta ko niya kutob lang, isip sekretary. Niadto ko sa trabahoan nga naghubag ang mga mata. Mugto kay kong naong labi na pagsuod na ako sa office namo ni Ruro. Labi na ma-imagine na ako ang tanang klase sa lovemaking na mo nga gibuhat niya to sa opisina. Musantop sa kung unahuna ang pagpangabubuho nilang duha ni Ruro ug Cindy nga tuwa sa hotel nga sila rang duha. Nagpaabot ko kang Ruro nga maabot sa opisina pero wagid siya mo report niya ng adlaw. Naglumlum pa siguro sa kwarto sila ni Cindy. Matod ko pa sa kung unahuna Papa Joe. Wag yung ko muli, nagpaabot ko basin maabot siya. Alas 6 na sa hapon ug ako na lang ang nahabilin sa 3rd floor kundi nahimutang ang among office ni Ruro. Wa madugay ni abli pultahan og lisod si Ruro. Gitutukan ako siya nga halata kay nga gikapoy kay haggard kayo. Wa na ko makapugong og nakahilako og kusog Papa Joe. Niduol si Ruro nako og akong gigakus og gihagkan sa aping. Ganun nihilak man ka muna. Pangutana pa niya nako ug
ug nisamot kay kusog ang akong paghilak. Psst, hilom na, kay madunggan ka. Doon na para ba'y tao nga nag-overtime sa silong. Napon mga guard nag-duty. Matod pa ni Roro. Nganong mahadlok man ka, mawag ka nga may bawaan? Sige na lang ko nimo itago. Hangtod kanus aruro nga itago ko nimo. Kanus ako na may pelailas katilingban. Or maybe, di yun na mahitabo. Kido na kay Cindy. Was ako nahuna nga nasulti to nako niya. Niya itong igayuna, nakalimtan nako nga siya ang akong boss o ako ang iyang sekretary lang. Pero doon na may relasyon. So doon ako'y katungod nga magselos. Usbar ganito yung mag-isulti mo na. Kasi Cindy, nagselos ka niya? Pangutana pa niya na ako. Siyempre, unsa man di ay tanga ko. Pero di ko bugo. Nga di makasabot nga nagdug mo gabi. Dito ka natug siyang hotel. Daan pagyug ko. Maong wa ko mahimutan. Nisayo ko sa hotel. Pasangil ko papirma pero ang tinuod lang. Gusto na ko i-confirm ang akong pagduda o wa ko masayop. Tinuod ang akong instinct na nasakpan ta mo. Isog na kay ko niya to Papa Joe. Wa na ko magtanaw og unsa si Roro. I-confront na ko siya. Isip iyang lover og dili. Isip usa ka sekretary. Wa ko mag-expect sa iyang reaksyon. Nangisog siya. Mao nga mauni ng gawas sa iyang baba. Mona, love ti ka, yes. Pero ayaw lang palabi sa mga expectation. Kabaw naman ka sa itong sitwasyon. Dili ni mo pabor ni mo si daddy nga magkakita. Kay gamay pala minduhan ni Cindy, nagsabot na sila siyang kumpari nga kami ang ipakasal. Napaatras ko Papa Joe og dali ra ko nakasabot. Nising in ramsab dayon sa kong utok ang realidad nga di pwedeng magkakami. So, unsa naman wala na ta. Kamo na ni Cindy. Love ni mo siya. Pangutana ko pa niya. Sa tinod lang, ikaw gyud ang akong love mo na. Makita man sa mo siguro kung giyon sa tika o giyon sa nako pag-show nimo ang akong love o respeto nimo. Usa ra gyud ang di na ko mabuhat ang mapailaila ka sa public. Hinay pa ang tubag ni Roro nako. Ngano man tungod kay pobre lang ko. Tungod kay usa lang ko ka anak sa pobre o hamak nga sekretary nimo. Tubag ko pa. Diduol siya nako gigunita ng akong abaga. Sakto ka muna. Yes, usa na. Sorry, pero prangka lang ko nimo. Ang kuno nako nga sa sinugdanan duwa-duwa lang ang tanan nako nimo. Actually, di ko mo seryoso og babae bisan pa og pareho na mo quality sa life. Pero diha nimo naka-learn kog love. For the first time, nidugay ang relasyon diha nako nimo. Tungod kay nakaton ko og love nimo. Pero wa na matiwas ni Roro ang iyang bot isulti. Pero unsa? Dili pwede. Di ta pwede kay di ta bagay. Dato ka, pobre me. Bus ka, samtang ako sekretary lang nimo. Don't worry, Roro. Di ko mamugos. Doon na sa kuy pride. Ay kabalaka. Ako na mismo ang mo giveaway. Matod ko pa. Ngadto niya Papa Joe. Pagkaugma ni Pasko og resignation. Wa na gani mi magkita ni Roro. Kay igo lang ako gidrop sa mo ang receptionist ang letter of resignation. Wa na ko musaka pa sa among office. Di na ko gusto nga masakitan pa kay matod pa sa among guard na daw si Cindy sa office ni Roro. Di na ko gusto nga mag-abot pa ming tulo dito. Og nagdugang-dugang lang ko sa kasakit Papa Joe. Wa na ko trabaho, wa na lalaki nga nagmahal na ako pag-ayo. Kamalas na ako. Nagdungan pa o kawa ang tao o ang butang nga importante kay nako. Nag-eskwela pa sa college ang duha ka manghod. Napoy tulo ka high school nga ako ang tanan nga gisaligan. Unsaon naman lang ni nako. Wa na ko'y trabaho ug hapit na mahurot ang akong natigom kay sige kong padala ngadto sa amuwa sa kamotes. Sige gawas ang kwarta pero way ni sud. Depressed na kay ko niyanto. Wa na ko'y gana nga mulihok. Wa na gani ko mang-apply og trabaho kay feeling nako. Wa na'y gana ibangon. Sige na lang kong higda. Unya mo bangon na lang ko para mamalit og pagkaon dayon mo higda na sam. Mga sobra sa buwan akong ingon adto. Sud sa kong giabangan nga Pinoy-anan ug nawad-an ako gana nga magpakabuhi pa. Doon ay mga time nga musantop sa kong nauna nga may pamaghikog na lang ko. Anyway,
Wanam sa kuy puss, Papa Joe. Ingon niya ang dagan sa kong pangunahuna, diyang kalit nga ni ring ang akong cellphone. Nabasa na ko sa caller, gikan kang Mr. Pancho, ang daddy ni Ruro, nga owner sa akong gitrabahoan sa una. Ano ka nanawag si Mr. Pancho na ako? Ako na lang gitubag. Hello, Mona. May kay gitubag ni mo. How are you? Doon na kay trabaho? Diretso pa nga pangutana ni Mr. Pancho na ako. Ang iyang tingog, dili ka ng bossy type, nga naanda na ko. Na nga, nakakistorya siya na ako. Niya to dito pa ko nag-work sa ilaha. Kuan sir, wa pa. Tubag ko pa niya. Nangita kang trabaho? Doon ako'y offer ni mo. Matod pa ni sir. Ha? Unsa pa sa trabaho sir? Ug asa masad na? Pangutana ko pa. Magtukod ko bagong negosyo sa Bacolod, usa ka hardware, dako-dako gyud ang tindahan og nangita ko og manager. Ikaw ako naununaan nga mo-manage akong business. Matod pa niya. Ha? Pero wa man ko experience as manager, sir. Sekretary ra man gyud ko, sir. Humble pa nako nga tubag niya. Ayaw ipakaubos ang pagka-sekretary lang nimo. Naman pug ko'y tao nga mo-guide nimo. And before that, pa-atinunti ka og leadership seminars o uban pa nga mga training. Unsaon nga mahimong effective nga manager. Nindot kayong offer ni Mr. Pancho. Gawas ka na kong sweldo, libre na ko tanan. Balay o kaon. Kung napakuno ko'y issue nga sakyanan na ako. Unya, kung makakaton ako og drive. The offer is tempting, pero makaduda nga nung nikalit lang siya og offer na ako ani. As if, wa gyud siya laing ma-hire nga manager nga mas labaw pa nako nga qualified. Ganong ako mangyud. Ako gingnan si Mr. Pancho nga ako sa unaw-naon. Og ni okay raman pud siya. O tawag lang kuno siya og balik nako. Og tuod man pagkagabiin, itawag siya pag-usap na ako. Sweet og malumanay lang gihapon ang tingog niya. Kamusta muna? Naka-decide na ka? Pangutana pa ni Mr. Pancho na ako. Ginahanod ako, sir. Labi na karon nga, need kay na ako ang income para sa akong family. Pero doon na lang ko ipangutana ni mo, sir. Prangka-prangka lang, sir ba? Kung sa may kapalit, ani, o mudawat ko sa imong offer. I don't know og nakaibaw ba si Mr. Pancho sa mga relasyon ni Ruro nga iyang anak. Wa man siya nag-mention so wa po ko naghisgot about kang Ruro. Prangka lang po nga tubag na ko ni mo Mona. Yes, sakto ka. Doon naging kapalit. Wanay free karong panahon na. Matod pa ni sir og ikulbaan na kayo ko. Daan palagi ko. May gusto gyud ni siya nako. Basin nahibaw-an niya ang relasyon namo ni Ruro og nagtuupod siya nga sayon ko nga pagkababae. Ganahan ko ni mo Mona. Nagtrabaho pilang ka sa kumpanya, nako. Pero naunhan ko sa kong anak, mas abtik si Ruro, mao nga nagibuhay lang ko. Karon nga single na ka, I think, pwede na siguro. Matod pa ni Mr. Pancho. But mong ipasabot, sir nga, kapalit sa pag-hire ni mo nako, og trabaho, og pag-provide ni mo all the benefits like dako nga salary, balay, sakyanan, himuon ko ni mong kabit. Pangutana ko pa niya. O ni katawa si Mr. Pancho o niya nitubag siya nga ambot og matawag ba kang kabit. Ang akong gusto nga may tabo mo na all I ask is one night nimo. Maura gyud na. Usa ka gabi lang. Ni ginawa kog laom og nanghupaw Papa Joe. Dayon ito ang pinakalusok sa kong luha sa kong mga mata. Dayon nga niingon niya nga hunaw-naon na sa nako sir. Tigay sa kong usa ka adlaw nga matimbang-timbang nako. Kung angay ba ko nga musugod sa imong gusto. Kapait aning pobrita, Papa Joe. Oferan lang ta o mga indecent proposal sa mga DOM. Dirty old man. Yes, tiguwang na si Mr. Pancho. Mga nasa 65 na ang Panginoon ani. I doubt ug makaya pa ba kaniya binugduay sa leyon ng karnero ibabaw sa kama. Sa tibok nung kinabuhi, si Ruro lang ang itugyanan nako sa kong pagkababay. Di tungod kay boss nako siya. Ug doon na po ko'y nakuhang mga benefits gikan niya. Pero gihatag na ko ang tanan. Tungod, kaya nahigugma ko niya. Love kaya na ko si Ruro until now. Nanampiling ko og nanambo sa mong bintana niya ng pagkaadlawan. Nagunahuna ko og si angay na kong buhaton. Angay ba ko nga musugot sa offer ni Mr. Pancho? In just one day lang ang ipangayo. Di man siguro ingon anak kalisod ang iyang ipangayong pabor kapalit sa nindot nga oportunidad. Samtang nagtanaw ko sa bintana,
nakita nako si Melly nga silingan namo. Noon na siya ug nahibaw-an na sa tanan nga kasilinganan namo kung si trabaho niya. Open man siya ug niangkon gud siya nga trabaho niya naa sa bar. Usa ka prosti si Melly, laylay lalaki ang mogamit niya kada gabi pero proud niya giangkon ang iyang trabaho kay mauday nagbuhi niya sa iyang tulo ka mga anak. Biniyaan man gud siya siyang bana mao nga nitrabaho siya sa bar. Gitan din ako nga akong sitwasyon kang Melly. Akong mama sige text nako nga di makatake og exam ang akong duha ka igsuon ug di makabayad sa tuition fee niya ng bulana. Wa na ko'y kwarta. Igo na lang pangkaon. Kung si Melly laylay lalaki ang iyahang kadug, mabuhi lang siya og iyang mga anak. Nganong di man nako makaya. Masayon pagani ning akua kay usara gyud kagabi ang gipangayo ni Mr. Pancho. Piyungon lang siguro nako akong mga mata o imagino na lang nako nga kadug nako si Roro. Yes, mo na yung gibuhat Papa Joe. Pagtawag ni Mr. Pancho pagkagabi nisugot ko siyang offer. Nalipay ang tiguang. Abi nako og ugma og sunod semana pa niya gusto nga mogamit nako. Pero oram mismo na yun Papa Joe. Ipakuha ti kag sakyanan diha sa inyo muna. Pangandam mga 20 minutes. Mabot na ang sakyanan. Ginuog ko. Diha ay dayon. Naginamhinam na ang tiguang. Mahadlok siguro og mausab pa ang akong nahuna. Wala pa'y 20 minutes ni para ang itom nga SUV tungod sa akong gipuy-an. Wa na gani ko kaligo kay one time. Nisakay ko sa sakyanan nga kusog kayo nga nagapaharurot sa driver ni Mr. Pancho paingon sa ka private villa nga gipanag-iyapod kuno ni Mr. Pancho. Nagpaabot na siya nako sud sa kwarto. Di pagyapon ko sure kung sigurado na ba ko. Wa na magkumasayod kung si sakto kung si sayop niya itong taknaa. Basta nga akong nahibawan, nagibuhat na ito nako, ang dapat makaayo para sa kong pamilya. Jobless ko, loveless, lonely, and depressed. Hi Mona, thank you kanyari yun ka. Dali, tapad na ako. Matod pa ni Mr. Pancho nga nagamay pa na ako og disinyas nga palingkuron ko sa iyang tapad. Okay sir, pero maato sa kong bathroom kay maligo ko. Wa pa magugo kaligo kay one time. Niabot naman ang imong driver. Igo ra nga niyango iyango ang tiguang. Dali ko nga nisud sa bathroom nga nindot kaayo ug humot pa kaayo. Nagduaduhan ako ug angay man akong padayunon o dili. Pwede pa man siguro mo atras. Pero ug mo atras ko wa na ko'y career. Pilar may sweldo ko mga apply ko as secretary. Unya starting salary minimum ra. Di pa igo pang tuition fee sa akong mga igsuon. Nag-shower ko, human ako shower, nigawas ko ug nagtapis na lang kong tuwalya. Dayon gipiyong na ako akong mga mata pagtapad na ko kang Mr. Pancho. Labi na, diyan itindog siya ug gihubo ang iyang karsunis. Unya way duha-duha na nakikapihikap sa akong kalawasan. Yes, kaya pa din sa tiguang nga liyon ang paglapa sa batanong karniro. Nilampo siya ug kuha sa akong pagkababae. Samtang nagbuhat siya sa ingon, nga wag ko'y gusto bisag gamay, giluod ko o gusto na kay nako siyang iwakli. Pero, part sa kong utok, nagsugo nga utong lang, mahuman ra lagi na siya. Ug mayong gibuhat, niutong lang ko. Di madala og imagine nga si Roro ang nipatong nako kay lahi ra gyud. Sa panit palang daan, kunot na. Di mada Papa Joe, pero gikaya gyud nako. Dihang nasatisfied na siya, nag-ilis na siya, unya gihatagan kong envelope nga dunay sud nga kontrata. Employment contract ang katapad Papa Joe. Congratulations muna. You're officially hired as the manager sa akong hardware store sa Bacolod. Ugma, pwede na ka mo larga. Doon na kay ticket. Kompleto na tanan. Diha nga mga papeles. Hangtod na ang imong puyan. Sa Bacolod, ready na. Matod pa ni Mr. Pancho nako. Gipirmahan ako ang employment contract o gidawat na ako ang brown envelope unya na nanghid niya. Pwede na ba ko mapauli sir para makapangandam ko sa akong flight ugma? Pangutan ako pa niya. Sure, go ahead and good luck sa imong new job. Tubag pa niya dayon nakig-handshake pa siya nako as if iya kong business partner. Pag-uli na ko sa akong gipuy-an, una nang gibuhat mao ang pagkaligo nga murag namilit pagyud ang baho ni Mr. Pancho sa akong lawas. Pagkaugma, sayo ko nga ni mata para mangandam sa kong biyahe o pilar may istorya nakaabot yung Bacolod. Dool ra ang apartment sa hardware ni Mr. Pancho.
Abi na kog simple lang nga boarding house ang akong puy-an, pero dako nga apartment ug kumplito pa sa gamit. Tinuod nga dako ang mong tindahan, dili pipitsugin nga hardware lang. Ka-level gyud siya sa mga dagkong hardware store diri sa Cebu. Wa ako maglisod sa kong trabaho kaya nagpadala gyud siya tao, Papa Joe, para mo train nako sa akong pagka-manager. Dali raman po kumakat-on, kaya doon na ako'y knowledge pagpadagan sa kumpanya. Diyang nahimo na kong executive secretary ni Roro. After 6 months akong trabaho, naka-adjust na ko sa akong new job. Naka-adjust na ko sa akong new environment. Ug makamao-mao na ko gani nga musulti og Ilonggo. Happy na ko sa akong trabaho. Nag-drive na ko og sakinan nga company issue sa akong pagka-manager. Pero sa kadlaw niya na kalit nga nibuto sa apartment nako nga gipuy-an sa Mr. Pancho. Isip na kong pasalamat nako niya, ako siyang giatiman, ako siyang gilutuan, unya human niya kaon, akong gimasahi ang iyang lawas. Pero gikuha niya ang akong kamot ug nagpalayo nako. Muna, dili na nimo kinahanglan buhaton. Man of honor ko. Kung maingon ko, kausara gyud. Nangumusta lang ko nimo. Wa na ko ilaing gustong buhaton pa. Arin lang po ko matug kay kapuyan ako matug hotel. Matod pa ni Mr. Pancho. Nakatuog yun ang akong luha sa kalipay. Man of honor yun dito tinuod siya. Tagsa na lang nga lalaki ang sama niya. Gituman yun niya ang iyang promise nako. Wa na siya mohilabot nako, Papa Joe. Ingon niya to ang among setting sukad niya to og sa mga nisunod pa nga mga adlaw hangtod nga nagupat na ko katuig nga manager sa store ni Mr. Pancho. Kumato siya bakolod ato siya matug sa apartment nako nga akong gipuy-an. Pero why mahitabo namo? Abi na kong padayon na nga ingana kanindot ang dagan sa kinabuhi pero dili di ay, Papa Joe. Nasulti ko kini. Tungod kayo sa kaadlaw na, kalit nga niabot sa store ang asawa ni Mr. Pancho kauban pa si Roro. Nagpaduong pa lang sila sa office, gikulbaan na kayo ko. Nagwarawara na manggod siyang kamot si Ma'am, ang asawa ni Mr. Pancho. Klaro kayo nga nasuko ni ug ako gyud ang iyang punteriya. Nganong diya pa manimbayhana diri. Abi na og gipalayas na ni Pancho. Baga kag naong mo na, kabit na ka sa kumbana, dugay na kay mo. Gibuang lang ko ninyo, manager day ka dinhi. Wa ka mauwaw sa imong kagalingon. Nahuman ka sa kong anak nga si Roro, dito na po ka sa amahan. Kaya mas dako ang imong mahuthot. Matod pa sa asawa ni Mr. Pancho. Nga nagsigit-syagit, nga way pakialam kung doon ay mga staff sud sa office. Nag-iskandalo na gyud. Siya pag-ayo og iya kong ipakuwawan. Nasayop ka, ma'am. Wa may relasyon sa imong bana. Kung unsa may naabot nako ron, pinaghirapan ako na tanan. Nagtrabaho kong tarong dinhi. Tubag pa nako. Dayong tanaw kang Ruro nga nangaytabang niya pinaagi sa kong mga mata. Si Ruro, mo'y mas nakailan nako. Kay 3 years pud mi nga nagkakami. Pero sayop ko, Papa Joe, kay hasta si Ruro, hugaw na sab ug tinanawan nako. Yes, pinaghirapan na nimo, tinuod na. Pinaghirapan nimo pagtila kang daddy kay para makuha lang nimo imong gusto. Wa ko ma-expect mo na nga mukhang pera de ka. Tungod lang sa kwarta, nagpakabit ka kang daddy. Matod pa ni Ruro nako. Sakit kayo yung gipanulti nako, Papa Joe. Ginsulto pa ko nilang duha sa iyang inahan. Ila kong gitabangan. Og di paigo, gipalayas ko nila sa store kay gitaktak na daw ko nila. Ang nakapait pag yun kay wa na ko nila pabalik ka sa apartment. Di na ko lang pasudlon kay sila daw ang tag-iya. Bisan nung nihangyo pa ko nga kuhaon lang nako ako mga gamit pero di gyud sila maminaw nako. Tuwa sa apartment ang tanan ako mga importanteng gamit, mga sinina, alahas, savings, passbook, hasta pa ang mga importanteng government documents tuwa po dito. Pero di na ako makuha kay gihadlok ko sa wife ni Mr. Pancho nga ipapriso daw ko niya. Para wanay gubot og iwas sa eskandalo gibiyaan ako tanan, Papa Joe. May gani, kaya pa ko'y gamay cash sa akong wallet. Igo na yun, ipliti o sa aeroplano paingon sa Cebu. Yes, sa Cebu ko niya to. Pwede man ako muli sa Camotes. Sa among isla, pero mag-unsa man ko dito. Mahibawaan lang nila ni Mama. Anda kong iskandalo niya nga nahitabo sa akong kinabuhi. Pag naog na ko sa aeroplano sa Mactan Airport, usa ka tawo lang ang akong pwedeng tawagan para pangayuan og tabang. Walay lain kundi si Maynard. Ang akong kanhi nga akong gibiyaan para lang kang Ruro. Dali ra kay naabot si Maynard sa airport pagkaibawan niya nga wala na ko'y padulungan. Imo ni sakyanan, pangutana pa nako niya.
Pagkakita nako, siyang gidriban nga nindot kayo nga puti nga SUV. O, na surtian lang gamay sa negosyo, tubag pa niya. Doon na siya negosyo, Papa Joe. Supplier na siya sa mga dagkong tindahan, apil na gani sa mga supermarkets. Iyang produkto kay mga frozen goods, apil na ang mga dressed chicken, mga processed nga food. Laom kay ko pangupaw, nakabantay si Maynard nako sa ko ang gihambing nga problema. Ay, kaguol mo na nabangan ti ka kutob sa kumahimo. Pwede ka nga mag-reseller nako. Tagaan pati kang customer daan. Kaya lagi na nimo. Pwede ka nga mag-start og new life. Ay lagi pa dayon. Di pa katapusan sa kalibutan Matod pa ni Maynard nako. Ug tuod man Papa Joe, kitabangan ko ni Maynard. Tabang nga wa nagapas og kapalit. Tungod sa iyahang tabang nako, wa madugay nakabangon ko. Usan ako sa mga top seller niya. Ug pinakadaghan og accounts pinaagi sa dagko kayo nga sales. Medyo okay na ang akong life karon. Ug si Maynard single lang gihapon. Nagparamdam siya nga doon nagyapon siya feelings nako. Pero ako na siyang giprangkahandaan. Maynard, sa pagkakaroon, di pa ko ready mo sudog lang relationship. Unahon sa nako ang pagpangwarta. Ug usap-usap, di pa ko sure kung love pa bati ka. Actually, wala ko masayod ug unsa gyud tinuod nga love. Matod pa nako niya. Og ni smile si Maynard nako og gipuhap niya nga akong bugton. Ayon na gunaw na amo na Dili ko magdali. Magpaabot ko og kanus ka og kanus amablihan pagbalik ang imong kasing-kasing para nako. Sa pagkakaroon, ang importante, niya ka. Og niyasam ko. Ingon na nilang ato relasyon. Okay na nako. Yes, Papa Joe, as of now, mawalang sigud na ang among relasyon ni Maynard. Platonic friendship. Okay na namo. Nga dako mig sales o okay na sab namo nga magkita mi kada adlaw. Magdungan og kaon, magdungan og pangapi. Sometimes, mas peaceful pa ang relasyon nga way ka-label kaysa committed mo duha. Sa usag-usa, kay limited ang inyong lihok. Okay ra mi, Papa Joe, og happy ming duha. Ang importante, niya ko. Ug niyasab siya sa akong kinabuhi. Dini na lang kutob, Papa Joe, ug daghang salamat sa pagbasa sa akong kaagi. I know nga daghan ang makarelate labi na katong mga babae nga mga gwapa ug sexy pero kapos sa kapalaran. Usahay, take advantage sa mga DOM. Unya, offeran dayon og one night stand, katumbas ang kwarta. Ingat lang mo mga sis. Mas maayo paghihapon kanang gitrabahoan gyud nimo og tinarong kanang wa mag-agi og mga indecent proposal para di ta magbasol sa kaulihan. Thank you so much, Papa Joe, and more power sa imong YouTube channel. Imong magtatampo, Mona.